2 Timothy chapter 3 and verse 5. Ang sabi po dyan ng Bible, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga sinyalis o palatandaan ng mga huwad na pananampalataya. Okay? Mga palatandaan o signs of a false religion. Okay? So tayo po muna yung manalangin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ko po ang iyong salitang mahayag. Na ito po ay hindi maging daanan, maging paraan. Hindi kami maninira ng anumang uri ng relihiyon. Kundi purely ay kung madaalan man ang kanilang pananampalataya ay makita po namin ang katotohanan sapagkat sa panahon po ngayon ay lahat po naman ay nagsasabing sila'y totoo. Pero paano nga po ba namin malalaman ang katotohanan? Paano nga po ba namin madidistinguish between the fake and the real? Between the truth and a false? Between the perfect and the unperfect, between the righteous and unrighteousness. So today, Lord, tulungan niyo po kami, ito'y aming maintindihan upang ang aming pong pananampalataya at ang mga membrong ito ay ma-distinguish namin in a small way or in a proper way. Ano po ba ang mga sinyalis, palatandaan ng mga huwad o bulaang mga ngaran? Kaya po salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin pinagtitiwala at inahabilin ng umagang ito. Tago niyo po sa likuran ng iyong lingkod ang makita yung inyong mensahe. Salamat po at kami dalangin, hinihingi sa inyong pangunan at patawad sa aming mga nagawang kasalanan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Pwede na po kayo po. Sa ating pong binasa, ang sabi po ng Bible ay having a form of godliness but denying the power thereof. So, isa pong makikita niyo po sabi ng Bible, sa huling panahon, ang sabi po ng Mateo 24, sa huling panahon ay mga lalabasan ang mga... Kaya po, maging maingat po tayo. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 4, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from faith, and giving heed to a seducing spirits and doctrine of devils. So meaning to say, hindi po lahat na nagtuturo ngayon ay sa Diyos. Kiniklaim po nilang sa Diyos, pero sabi ng Biblia, sa huling panahon, hindi lahat ng espiritu ay sa espiritu ng Diyos. Now the question is, paano po natin malalaman ang espiritu ng Diyos sa huwad na espiritu? Paano natin madidistinguish kung ano yung totoo at hindi? Mga kapatid, ang Biblia po ay available na. Pastor, lahat naman po ay gumagamit ng Biblia. Now, let me explain. Number one, na gusto ko pong maintindihan ninyo, magkaiba po yung term na biblical at saka scriptural. Okay? Let me emphasize this morning. That's number one. There is a big difference between biblical and scriptural. Pag sinabi pong scriptural, ang marami po kasing pananampalataya ngayon, kukuha po sila ng isang paniniwala sa kanilang pananampalataya, sa kanilang relihiyon, and then hahanapin po nila sa teksto ng Biblia. Titingnan po nila, maghahanap po sila ng mga corresponding reference, and then dukunin po nila yon at sasabihin nila, kita ninyo, nasa Biblia yung ating paniniwala. Ang tawag po doon ay scriptural. Magkaiba po yung biblical. Ang biblical, ano po yung sinasabi ng Biblia, ano po yung doktrinang tinuturo ng Biblia, huwag mong dadagdagan yun, huwag mong babawasan yun. Ano po ang pagkakaiba? Kapag kayo po'y nagkaroon na muna ng doktrina at pagkatapos hinanap nyo sa Biblia, kung ito'y mayroong talata, ang tawag doon ay humanistic doctrine. Okay?
Bible or Bible doctrine. Naiintindihan niyo po ba? Ano, pastor, ang pagkakaiba nun? Now, hindi po lahat ng talata sa Biblia ay pwede ninyong gamitin basta-basta na hindi nyo muna pinag-aaralan yung original na pagkakasulat o konteksto. Kasi getting the text out of context, it's become pretext. Anong ibig sabihin nun? Hindi po kumuha po kayo ng kapirasong pizza, iyon na yung kabuuan ng pizza. Yun ay party lang. Nakuha ninyo? At sa ayon po sa Revelation, susumpain po ng Diyos, ang Revelation 22, sabi doon, ang magdagdag at magbawas ng kanyang salita. Therefore, sa uling panahon, pag hindi po tayo naging maingat, may mga tao pong tumatayo sa pulpito, pero ang marami sa kanila, tatandaan niyo po, hindi totoo. Ang karamihan nasa kanila, unsaved. Nasa pulpit yan. Okay? A person can stand at the pulpit, preach the word of God, but still unsaved. Okay? Kaya po ngayong umaga ay pag-aralan natin sapagkat sa panahon po natin ngayon, napakarami po ng mga churches na nag-uuspungan na parang mga kabuti, na parang mga tindahan lamang ng tinapay. Parang bakery lang. Na tayo lang ng tayo, tayo lang ng tayo. Ngayon, paano natin madi-distinguish between right and wrong, between devil and godly? Andiyan po ba kayo? First, ang tingnan po natin unang-una ay yung tinatawag na almost review na po ito, pero gusto ko lang po nga ipaalala muli sa inyo. Number one, ang unang-una pong madidistinguish po natin kapag ano ang paniniwala at ano ang doktrinang itinuturo nila. Number one, pag ang pinag-usapan po ay salvation. Amen. Ano po yun? Yung salvation ng kaluluwa. Kasi ito po ang ating mababasa sa Korinto. Tingnan niyo po. 1 Corinthians, please. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Nandiyan po ba kayo? Say amen. Doctrine po ito pinag-uusapan natin ngayon. Verse 19. Tingnan niyo po sabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. If in this life only we have hope in Christ. Sa Tagalog, kung sa buhay na ito, ang pag-asa lang natin ay kay Kristo, ay itong lupa lang na ito. Wala tayong katiyakan ng buhay sa kabila. Ang turo po ng Biblia, tayo po ay miserableng tao. So number one, ang dapat maintindihan natin, ano po ba ang doktrinang itinuturo ni Kristo pagdating sa kaligtasan? Una, ang kaligtasan pong tinuturo ni Kristo, walang ibang pangalan, walang ibang daan na sukat na ikaliligtas ng tao. Ang pinag-usapan natin sa kaligtasan ay yung kaligtasan ng inyong kaluluwa. Na ibig sabihin, anumang oras kayo bawian ng buhay, anumang oras kayo mamatay, pag tinanggap niyo po si Kristo bilang sarili niyang tagapagligtas, kayo po ay palangit. Andiyan po ba kayo? Pero sa huling panahon, may mga nagtuturo ng maling kaligtasan. Nakikinig po ba kayo? Ginagamit lang nila ang pangalan ni Kristo, pero mali ang pagtuturo. Wala pong kwenta ang isang relihiyon na mali ang kaligtasan. Yan yung sinasabi ng Bible. Miserable. Sa Latin. Nang ibig sabihin sa Tagalog ay ano? Kahabag-habag, kaawa-awa. So kahit po yan ay napakaganda ng simbahan at napaka-katedral ang style ng kanilang mga pagsisimbahan. Mga kaibigan, mga kapatid, kapag mali ang kaligtasan, hindi po yan kahanga-hanga. Ang tanong, ano po ba ang kaligtasan? Ang kaligtasang tama, ang sabi ng Biblia, we are saved by grace through faith, and it is not of your works or not of yourselves. Ephesians chapter 2. Balikan po natin. It's very basic. Kasi kailangan po ninyong mabalikan muli ito.
Ephesians chapter 2, please, and verse 8. Ano po nakalagay? And 9. Tingnan nyo na lang po rito. Sabi po dyan, for by grace. Ano po ba yung grace na yan? Biyaya. Pag sinabing biyaya, ito'y libre. Mamaya, paunawa ko po sa inyo yan. Ano? Sabi ng Bible, for by grace are ye saved, and through what? Faith. It is not true religion. It is not true baptism. It is not true church membership. Ang sabi po ng Biblia, it is true faith, and that not of yourselves. It is a gift of God. Ang itinuturo po ng Biblia, kaligtasan ay hindi ka gagawa, hindi sa iyong sarili. Kay Kristo, ginawa na niya yung kumpletong pagbabayad sa kaligtasan ng ating kaluluwa sa ating kasalanan. Wala ka nang gagawin dun. Hindi mo kailangan umanib. Kaya yung iba takot na takot matiwalag sa simbahan kasi pag tiniwalag ka raw, hindi ka naligtas. Ibig sabihin, yung simbahan ang tagapagligtas, hindi si Kristo. At sila pa'y nagtuturo na si Kristo daw iniligtas yung isang relihiyon na yun, at yung relihiyon na yun, pag umanib ka, dun ka ligtas. Hindi unfair naman ang Diyos pag ganun. Tignan nyo, unfair ang Diyos. Imagine ninyo, isang relihiyon, yun ang kanyang iniligtas, tapos pag hindi ka kaalib doon, hindi ka ligtas. Unfair yun. Paano yung nasa bundok? Paano yung mga namatay bago sila dumating? Ano nangyari doon? Nasa impyerno? Ano sasabihin ninyo? Pasensya? No way! Si Kristo po ang tagapagligtas, sapagkat ang sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan po'y maliwanag ang sinasabi ni Kristo. Pag mali po kaligtasan ninyo, kahit gayahin ninyo, kahit umawit na kayo ng lahat ng awiting Kristiyano, walang silbi yan. Okay? That's number 1. Gusto ko. Tingnan niyo po ang Matthew chapter 7. Kasi ang dami natin na pag-aralan, pero hindi natin na-master po ito. Kaya ngayon po, balikan natin. Ito mga manggagaya. Sabi ng Bible, ha? Tingnan niyo po. Ito mga manggagaya. Matthew chapter 7, please. Una, ano ang palatandaan na sila po ay nasa katotohanan? Pangalawa, palatandaan ng kaligtasan. Unahin natin yung kaligtasan. Tingnan niyo, verse 21. Sabi dyan, hindi lahat, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Oh, hindi po totoo yung sinasabi. Minsan, hindi po nila nadi-distinguish. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos na mabuhay, pero hindi po lahat anak ng Diyos. Nagiging anak lamang ng Diyos ang isang tao pag tinanggap niya si Kristo bilang sarili niyang tagapagligtas. Sabi po ng Bible, but as many as receiving, to Him He give power to become the Son of God. So hindi po lahat ng tao anak ng Diyos, kasi kung anak tayo lahat ng Diyos, wala na sanang problema. Nakuha niyo? Wala na sanang problema. Wala nang pangangaral ng Ebanghelyo. Wala nang evangelistic meeting. Wala nang crusade. Wala nang soul winning. Anak na pala lahat ng Diyos eh. Oh. Pero bakit pag namamatay, saan ka man naroon? Paano nangyari yung anak mo? Hindi mo alam kung saan pumunta. Okay? So sabi po din ng Bible, tingnan niyo verse 21, punta tayo sa 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied? Kristo lang. Nakuha niyo po ba? Hindi po pag-iinduluhin siya. Hindi pagganap ng 10 utos. Kaibigan, hindi niyo po kayang ganapin ang 10 utos ng buo. Hindi niyo kaya. Sabi ng Biblia, maganap naman yung siyam at nagkamali ka sa isa. Nagiging makasalanan ka sa lahat. Sino ba sa atin dito hindi nagsinungaling? Pumunta ka sa isang bahay, nahiya ka, nagkataong kainan, inalo ka. Sabi nyo, kain ka, tinamaan ka ng hiya. Sabi mo, sige,
busog pa. Pero gutom na gutom ka, ang tawag doon, hindi ka naman talaga busog eh. Nagsisinungaling ka lang dahil tinamaan ka ng hiya. Nakuha nyo? Magkaiba naman yung walang hiya. Huwag niyong biglayin. Medyo parang tuloy yung sa Bisaya. Punta kami. Hindi siyempre yung mga taga-Bisaya pag pumunta rin, ay kain, walang hiya-hiya rito. Kailangan, sige, ayun ako kayo. O ito plato. Eh siyempre, hindi naman nila alam. Naalaala nila, ano nga yung Tagalog ng walang hiya-hiya? O, di kayahin natin. Pagpunta rin namin, sabi niya, Pasko, kain mo kayo dito, mga walang hiya. Sabi niya, Brad, mali. Walang hiya-hiya. Kasi nagmumura na yung walang hiya. Oh. Pero sino sa atin ang hindi nagsisinungaling? Sa loob nga na isang araw, ang dami natin nagagawang pagsisinungaling. Di ba? Dumating yung kapitbahay mo, nangihiram ng martilyo. Sabi mo, wala. O sabi po ni Mama, wala daw ho. Pero ano doon? Ayaw mo lang. Yun na doktrina nila eh. Basta kaalig ka. Ki ikaw ay kasinggero, ki ikaw ay butangero, lahat ng ero na sa iyo, basta kaalig ka, safe ka. Hindi po yung tinuturo ng Biblia eh. Ang sabi po ng Biblia, na nabasa ko, sabi ng Panginoon, malalaman mo ang katotohanan sa bunga ng kanilang pangangaral. Sa kanila, okay lang na espiritista ka. Ang mga tito ko po sa probinsya, mga espiritista. Alam naman natin nila sa demonyo. Pero okay lang sa kanila. Espiritista na, lasinggero pa. Lahat ng bisyo na sa kanila. Magnanakaw pa, ang manok ng kapitbahay. Alam niyo mo sa probinsya, di ba, ang tawag silong, alam niyo silong? Yung, ang inyong tulugan, mayroong ano sa ilalim, papapasukin yung manok ng kapitbahay, lalagyan ng bigas, tapos may silo, tapos hindi na nanunukan yung manok na gano'n. Pag tuka ng gano'n, pasok yung tansik dito sa loob. Ay hindi ka nga makakaiyak. Patay. Bibigyan pa yung kapitbahay na may-ari. Ay tikman mo yung aking tinulang sarap. Pala yung kanyang inahin. Okay lang yun. Eh, alam ko po yung mga ginagawa kalukuhan ng mga tita ko doon eh. Kasi, pero, sa kanila, okay lang na gawin namin to kasi membro naman kami ng simbahan. Save naman kami. Hindi po yun ang tinuturo ng Biblia eh. Amen. Kaya po, ang daming sabit yan eh. Sabi naman yung isa, Pastor, kinakailangan mong manampalataya at pagkatapos, ikaw ay magpabautismo. Sabi ko, ano ba ang bautismo? Yung Pastor, ilulubog ka sa tubig sapagkat kailangan mo ikaw ay mabautismohan para maligtas ka. Ay kung ganun, kaya malito na napuputasan tuloy tayo. Sabi po nung nabasa ko, bakit si Jesus daw ay pinaptize? Ibig sabihin daw, si Jesus hindi ligtas. Tingnan niyo yan. Ang pangalawang tanong ko, paano po yung naandun sa cross na nakapako? Hindi naman yung pinaptize. Tama? Hindi naman yung naging kaalig ng reliyon. Hindi, sige, sasama ka na sa paraiso, bumaba ka muna, kabautismo ka. Hindi. Wala pong ganun eh. Ang maliwanag po sa Biblia, ang sabi ng Biblia, pumayo kayo sa sanlibutan, iaral ninyo ang Ebanghelyo, at ang sino mang sasampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Ito'y hindi rin na iwawala. Ito po ay tiyak at eternal. Pag kayo po'y na-save, it's eternally you are saved. Basahin ko po ang Juan. Huwag po kayong padaya sapagkat sa huling panahon, save ka ngayon, bukas hindi. Hindi po yung naturo ng Bible. Tingnan niyo po, John chapter 6 verse 39 to 40.
Tingnan ninyo. Liwanag po sa Bible eh. John chapter 6 verse 39. Nandiyan po ba kayo? And this is the Father's will, which hath sent me. Si Jesus Christ po nasasalita. That of all which He hath given me, I should lose nothing. Mawawala pa raw po ba kayo? Sino po ba ang naghahawak sa inyo at sa kaligtasan nyo? Kayo? Hindi ho. Sino may hawak ng ating kaligtasan? Si Jesus Christ. At sabi ni Jesus Christ, ito ang kalooban ng Ama na ang anumang ibigay niya sa akin, hindi ko iwawala. Okay? But should rise it up again at the last days. 40. And this is the will of Him that sent me, that everyone which saith the Son, and believe on me. Are you saved? Naniwala kayo kay Kristo. Hindi sa pastor, hindi sa baptist, hindi sa reliyon. Naniwala kay Kristo. Ano sabi ng Bible? May have everlasting what? Life. Oh, nung masip si Michael, ang sabi ng Bible, nang tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ngayon, Michael, naging anak ka na ng Diyos. Amen. Pangalawa, ikaw ngayon, Michael, ay mayroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ngayon, ang tanong, kung si Michael ba'y magkasala, hindi na siya ligtas? Kung si Michael ay nagkasala at hindi na ligtas, hindi na everlasting yung pangako ni Kristo. Kasi pag sinabing everlasting ako nakalagay? Everlasting, oh. Pag sinabing everlasting, ano sa Tagalog? Walang hanggan, walang katapusan, walang dead end. Yan ang everlasting. Ay kung nawawala, nag-dead end yun. So hindi po yung katuruan ng Biblia. Naintindihan niyo po ba? Kaya kung may magtuturo sa inyo na ay nawawala, hindi ka na saved. Ay, ano yung sabi ng Biblia? Everlasting life. And I will raise him up at the last days. So, ang kaligtasan, number 1, tiyak at hindi nawawala. Okay? Ephesians 1:13. Tingnan niyo pa po, ano pa ang pangako nung tinanggap ni Michael si Jesus Christ. Hindi lang siya naging anak ng Diyos. Hindi lang siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ephesians 1:13. Ito po, ang sabi ng Bible. Nandiyan po ba kayo sa Amen? Doctrine po ito. Dapat yung maintindihan. Ito yung basic. Ito po ang sabi ng Biblia. And whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Ano po ba yung gospel? Ang gospel po is Christ's death, burial, and resurrection. Tandaan niyo po yan, ha? Pag sinabing gospel, yan yung si Kristo yung namatay, nalibing, at nabuhay na maguli. Yan ang ebanghelyo. Okay? Are you listening? Kasi akala ng iba, ang gospel yung Bible. Kasi nakalagay doon sa Bible, gospel. Kasi pag sinabi pong gospel, ang ibig sabihin, good news. Sabihin ko sa iyo, lahat ba nakalagay sa Bible, good news sa iyo? Okay. Sabi ng Bible, kayo sa inyong amang diablo, good news, bad news. Kayo'y lahi ng mga ulupo, good news, bad news. Oh. Kayo'y pupunta sa impyerno, good news, bad news. Oh, hindi lahat. Kayo'y mga disobedient, good news, bad news. Bad news. Ang gospel po, hindi lahat ng nakalaman sa Bible gospel. Although nakalaman po dito ay salita ng Diyos. Marami tuloy nagsasabi. Sabi niya po sa hindi naman lahat ng nakalagay sa Bible salita ng Diyos eh. For example, sabi nila, nung tinukso ni Adan, o ni Satanas si Adan, sabi ni Satanas, may ikot-ikot doon sa puno. Adan? Oh, si Eva, katabi. Eva, totoo ba na ang sabi ng Diyos ay huwag mong kakainin ang putas na ito ng pagkaalam ng tama at mabuti? Oh, kita mo, pastor, sino nagsabi? Ang Diyos o ang demonyo? O ang demonyo, pastor. Hindi lahat ang nakalagay na salita ng Diyos. Ang tanong ko sa inyo ganito. Sino nagsulat ng Bible ng Genesis? Si Moses. Tanong sa inyo, si Moses ba naandun sa Garden of Eden?
Wala. Ay bakit na naisulat yun? Ang sabi ng Bible, yung sequence, yung pangyayari doon sa Garden of Eden, ibinikta ng Diyos, sinabi ng Diyos kung ano ang pangyayari. Kaninong salita? Kaninong salita pa rin? Sa Diyos pa rin. Pastor, tao lang ang sumulat. Tama ka, kaibigan, kapatid. Tao ang nagpalimbag, tao ang nagsulat, pero saan galing yung sinulat? Sa Diyos. Kahit hindi mo pwedeng sabihin, ito yung gawa ng tao. Yung Bible, yung mga papel, gawa ng tao, pero yung nakasulat dito ay galing sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Okay? Now, ano po sabi yan? The gospel of your salvation and whom also after that ye believe. Si Michael, balikan ulit natin. Si Michael, nung manampalataya, naging anak ng Diyos. Si Michael, nung manampalataya, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama po? At nung si Michael manampalataya, ang sabi ng Biblia, ye were what? Sealed with the Holy Spirit of promise. What do you mean by sealed? Nagbubukas po kayo ng mga dilata. Ano nakalagay? Do not accept when the seal is broken. Now, what is the word seal? Kapag sinabi pong seal, number 1, finish transaction. Tapos na, kakainin mo na lang. Pag sinabi pong seal, sa business, ang pagkakagamit po talaga dito ay paunang bayad. Tinatakam ko ito, pinaunahan ko ng bayad ito, para bibili kayo ng aparador. Naranasan niyo po bumili ng aparador, ng kataon, bumili kayo ng aparador, wala kayong pera. Sabi niya, ma'am, i-reserve niyo na po yan, sapagkat marami pong gustong kumuha niyan, baka po kayo maunahan. Ang tawag po din sa salitang sealed ay reserve. Bakit reserve? Ang sabi ng Bible, ang ginawa ni Kristo, nung si Brother Michael ay nanampalataya, pansamantala habang siya'y nasa lupa, iniwanan siya ng Espiritu Santo. Ang tawag doon sa Espiritu Santo, ang sabi, sealed by the Holy Spirit of promise. Ano ibig sabihin? Michael, habang nasa lupa ka pa, at hanggang hindi ka pa namamatay, sisilyuhan kita, tatatahang kita. Bakit? Pag namatay ka, pag-aari kita. May tingnan niyo po ba? Kaya buhay pa kayo, tiyak nyo na ang langit. Hindi dahil sa ginawa ninyo, hindi dahil sa dumadalo kayo sa baptist, hindi dahil nabautismo kayo, kundi yun ang pangako ni Kristo na ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang liwanag po niya sa Bible. Ang sino man na sa kanya'y sasampalataya ay hindi na mapapahama. Ang tanong, may kapahamakan ka ba? Wala na. Isa pa po, para maintindihan niyo po yan, John chapter, okay? Para maunawaan po ninyo yung talata na yan. Kasi minsan, yan po'y tagal natin Kristiyano, pero hanggang ngayon din natin naiintindihan mabuti ang mga talata na yan. John chapter 5, please. Verse 24. John chapter 5, verse 24. Kaya ang lalo na po kayo, pag sandi lang kayo dumadalo, naku, mahirapan po talaga kayo, kaya kailangan balikan po itong mga talatang ito. Doktrina po ito eh. Indoctrination po tayo ngayon. Okay, dyan kayo? John 5:24, sabi, verily, verily, I say unto you. Sa Biblia nila kung makikita at sa English silang mababasa sa salitang verily, verily. Sa Tagalog po niyang katotohanan, katotohanan. Ibig sabihin, totoong, totoo. Okay? He that heareth my word, siya na nakinig ng aking salita, at nanampalataya sa nagsugo sa akin. Ayan ang sabi ng Bible. Meron siyang inulit na naman, ano? Everlasting life. May buhay na raw po ba kayo walang hanggan sa langit? Tiyak na po ba? Sa amen? Tiyak na po ba? Kaya, ang pagkakaroon ng kaligtasan, papuntang langit, ticket pa langit, ay hindi pinagsasampalaran. Kaya kawawa po kayo, pag napaanib po kayo, o napunta kayo sa isang relihiyon na naroon kayo, nagsisimba kayo, nagtatapat kayo, pero walang katiyakan. Huwag kayong pupunta ron. Bakit? Abay, mahirap pong sumama sa hindi rin nila tiyak. Nakuha niyo po ba? Ang sabi po ng Bible, bulag, sa kapwa bulag, nag-aakayan, pare-pareha silang mahuhulog sa buhay.
Kaya dali po kayong lukuhin ng bulag. Natatandaan yung kwento ko sa inyo, kwento ni Pastor Recto. Doon daw sa Pasig, ang una daw service doon, hindi sasakyan, ang una daw doon, kalisa. Pagdaan daw po doon, napadaan yung pulis, nakasakay sa kalisa, nakakita ko ng 2 bulag. Ang ginawa po ng pulis, sabi niya, nakakaawa naman kayong dalawa, aabutan ko kayo ng 100 piso. Huwag na kayong magala, huwag na kayong magpalimos. Kawawa naman kayo. Okay? Di huminto yung kalisa. Maya-maya, sabi ng isang bulag, pre, nadinig mo. Sabi ng pulis, binigyan tayo ng 100. Sa'yo binigay yun. Sabi po ng isang pulis, ba pre, nakakalakuhan yata tayo, bulag lang ako pero hindi ako bingi. Sa iyo inabot. Sabi niya, hindi. Sa iyo inabot. Sabi niya, hindi. Sa iyo inabot. Nagtalo. Sabi ng bulag, di magsuntukan na lang tayo. Di apaan sila ganun. Apaan sila. Yung palang pulis, nakuloko, hindi pala naman nagabot ng 100. Hello ko lang. Apa nga yung isa, makapalang kita. Bukol pag tinamaan kita. Apa siyang ganun. Tawang-tawa po yung kutsero saka yung pulis na doon sa kalisa. Apaan sila, apaan. Naku na apa, apang ganun mga kapatid. Sinuntok niya. Ang lakas ang suntok niya. Kita mo pre, tinamaan kita. Kung pambihira, gumanti. Yung pala, nakapa po ng bulag. Akala niya mukha ng kanyang kalaban, hindi pala pigi ng kabayo. Pagsuntok po niya, nasipasan ng kabayo, sabi niya, pre, magkalakas mo pala sa buntot. Ipigi pala ng kabayo. Madali po nakuha ng bulag. Kaya sabi ng Biblia, huwag mo kayo maging bulag sa katotohanan. Kayo po din lamang ay seryoso ng magsimba. Kayo rin lang naman ay gumigising na ng maaga para magsimba. At kayo rin lang naman ay gumagastos na rin naman para sa pagsisimba. Ay dapat gumastos na kayo, mag-invest na kayo doon sa totoo. Huwag doon sa mga manaloko. Ay sayang din naman. Pero hindi po yan. Nagtsaga kayo tapos pag namatay kayo, impyerno rin ang punta. Kasi pag mali po ang doktrina, mali po ang kaligtasan yan. Kasi sabi po ng Biblia, ayon sa inyong pananampalataya, yun kayo magiging. Kaya kung ang turo sa inyo, nawawala ang kaligtasan, abay, di maling kaligtasan nyo. Tingnan nyo po. Bago namin natin tuloy, balikan yan, ha? Kasi, babalikan natin yan, ha? Tingnan nyo muna ang Romans chapter 11 para maintindihan yung pinasabi ko sa inyo. Romans chapter 11. Bakit pastor napakahalaga? Tingnan nyo. Romans chapter 11. Nandiyan na po kayo, say amen. Amen. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Verse 6. Romans 11:6. Tingnan niyo. Sabay-sabay tayo mag-usap. Para hindi naman ako lagi. Kayo naman. Ready? Nabasa niyo lahat? Begin. Otherwise, grace is no more grace. But if you give works, there is no grace. Otherwise, works is no more works. Ang liwanag po sa Biblia, hindi na kailangan explain yan. Ano sabi ng Biblia? Saan tayo naliligtas? Sa biyaya. Ano naman nasabi ng Bible? Kung yan ay biyaya, walang kasamang gawa. Sapagkat pag yan ay sinamahan mo ng gawa, hindi na yan biyaya. Ano? Simple po yan eh. Ito ay kukuha po ako ng piso. Piso na ng pira ko. Pag pinawasan ko ng 1 sentimo, ang tawag dito 99. Piso pa ba? Parang kinag-aaral ng grade 1. Hindi na ito piso, 99 na lang. Sabi ng Bible, kung ang biyaya, kung tayo'y maliligtas, ay sa biyaya, buong piso.
Bawasan mo ito ng kaunting gawa. Dagdagan mo ng kaunting bautismo. Dagdagan mo ng kaunting pag-anib sa reliyon. Dagdagan mo ng kaunting pagkakawang gawa. Dagdagan mo ng kaunting pagsama sa mga club. Dagdagan mo ng kaunting pagpapakamang mabuti. Sabi ng Bible, hindi na yung piso. Susubra na yan o kukulang. Ay hindi ngayon ang instruction ng Bible. Sabi ng Biblia, kumbaga kung piso, at kung sa piso kayo'y makaliligtas, ito'y wala nang kasama at wala nang anumang idadagdag, ibabawas kayo. Maliwanag po ba? Ay sayang naman po. Dadalo kayo sa isang pananampalataya, dadalo kayo sa isang reliyon. Seryoso kayo. Tapos pagkatapos nun, sa impyerno rin pala na ng punta ninyo. Ay kawawang pang mangyayari sa inyo. Invest kayo ng invest, para lang po ka nangyari sa inyo, nagbigay kayo ng pera, na-scam lang kayo. Kaya po, napakarami, kaya nga po sabi ng Thessalonica, sa huling panahon, ipag-merchandise lang ang inyong kaluluwa. Kaya totoo po yung sinasabi ng iba, na business lang ang ginagawa ng iba pagdating sa religion. Nag-invest lang kayo. Nag-ubos lang kayo ng oras. Tapos pag kayo namatay, walang katiyakan. Kawawa po kayo. Balikan natin yung John chapter 5, verse 24. Ano po sabi? Verily, verily, I say unto you, he that heareth my words, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and it shall not come into what? Hindi na raw po kayo papasok sa hatol. Hahatulan pa ba kayo? Wala na. Ano nangyari sa iyo? But pass from death unto life. Wala na kayong hatol. Kaya mga kapatid, sa mga nakain Kristo Jesus, ang sabi ng Bible, wala nang hatol. Ay kung wala kayo kay Kristo, ano mangyayari sa inyo? John chapter 3, tingnan nyo. Talata na lang po ang ating buksan ngayon lahat para yan po magsalita sa ating nakatatumanan. John chapter 3. Verse 18. John 3:18. Nandiyan na kayo? Oh. Punta muna tayo sa 15. Ano sabi ng Bible? 15 muna tayo step bago tayo pumunta sa 18. That whosoever believe in me, sabi ng Biblia, sino man, kaya ngayong umaga, bisita ka, dumadalo ka na, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, sabi ng Biblia, sino man na mananampalataya sa Kanya, ano sabi ng Biblia? In him should not perish. Mapapahama ka para ba? Hindi na. But ayun na. Ang kanina ang ginamit ay everlasting. Ngayon naman ang ginamit ay eternal. Ano po ba pag sinabing eternal? Without end. Ano magkakaroon ka? Eternal life. Pero ano sabi sa 18? Tingnan niyo. He that believe on Him is not condemned. Yung nanimpalataya, wala na kayong hatol. Pero, he that believe not is condemned already. Tingnan niyo po mga kaibigan, mga kapatid. Napakabaitan ito. Nakaanib kayo sa isang relihiyon, dumadala kayo sa isang relihiyon, na yung kaligtasan hindi niliwanag sa inyo, na samantalang sabi ng Biblia, bago ka pa umanib sa relihiyon na yun, may hatol ka na sa impyerno. Nakuha niyo? Natindan niyo po ba? Yun bang para bang ako'y may sakit na ikamamatay, na binigyan na lang ako ng 6 na buwan na magbuhay? Kahit saan ako pumunta man ako, nakasama kong mag-swimming, kasama kong mag-mountain climbing, kasama kong saan-saan ako pumunta, kahit saan ako dalhin, yung aking taling ng buhay, nagsasaya lang ako, pero mamamatay ako. Naiintindihan niyo po bang ibig sabihin? Amen? Ganun din po sabi ng Biblia, pupunta ka sa isang relihiyon na pagkatapos hindi tiniyak ang kaligtasan, mali ang pagtuturo, samantalang meron niyang hatol. Sabi ng Bible, because he had not believed in the name of only begotten Son of God. Hindi po sinabi niya, kaya siya may hatol kasi hindi siya umalit doon sa reliyon. Hindi niya sinabi, kasi wala ka sa baptist. Saka niyo? Kasi hindi ka nagpabinyag. Hindi ka nagpakumbaba.
pananampalataya sa anak ng Diyos. Sabi niya, bakit sa inyo ang bilis maligtas? Alam niyo po kung bakit mabilis maligtas sa Bible? Kasi may gumawa na nung mahirap. Kaya mo ba magpapako sa krus? Kaya mo ba mamatay doon sa krus ng Kalbaryo? Kaya mo bang saksakin? Kaya mo ba lagyan ng koron ng tinig? Kaya kasabi ng Biblia Panginoon, bakit hindi niyo po totally i-reveal sa amin kung sino ka? Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Hindi ko ngayon pwedeng i-reveal ito sa inyo. Letter o na lang, kasi pag i-reveal ko sa inyo, hindi ninyo ako ipapako sa krus. Kailangan kong mamatay sa krus, alang-alang sa kaligtasan ng inyong kaluluwa. Ang tanong ko sa inyo ganito, kung kaya ng relihiyon, kung kaya ng tao, kung kaya ng denomination, kung kaya ng mga club na yan, bakit pa si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo? Kaya pala naman natin pumunta ng langit. Kung kaya ng 10 utos, bakit kailangan pa siya magsakripisyo sa krus? Natindihan niyo po ba? Ibig sabihin, hindi natin kaya. Hindi kaya ng relihiyon. Hindi kaya ng tao. Kaya si Kristo ang gumawa. Ano sabi ng Biblia? Ginawa ko ng lahat para sa iyo. Ang gagawin mo na lang, papapasukin at tatanggapin mo yung ginawa ko sa krus ng Kalbaryo. Maliligtas ka. Simple na po. Bakit naging simple? May gumanap po ng mahirap. Nakuha niyo po. Kaya anong sabi nung verse 16, favorite natin yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ano yung nagpo sa Bible? Inulit-ulit po yan. Idiniin po yan sa Biblia na kapag ikaw ay ligtas, saved is always saved. Amen? Kaya ang tanong ko lang po sa inyo ngayong umaga ganito, saved na nga po ba kayo? Tiyakin na po ba na kayo sa langit pupunta pag kayo namatay? Ngayon, ang tanong ay ganito, kung ligtas na kayo, ano ngayon ang dapat ninyong gawin? Balikan natin, Ephesians chapter 2, verse 9 and 10, o 8 to 10. Ano ang purpose? Bakit kayo iniligtas? Na-define ko na po sa inyo yung tamang kaligtasan. Nakuha niyo? Kaya mababaliwala po ang inyong pag-amin, ang inyong pagdalo, ang inyong pagbibigay, pag-donate na kayo ng lahat ng property niyo sa simbahan. Walang kwenta yun kapag hindi kayo saved. Walang kwenta yun. Hindi kayo maliligtas ng pag-donate ninyo. Hindi kayo maliligtas ng pagiging aktibo ninyo sapagkat ang kaligtasang ibinigay ay kay Kristo, hindi sa inyo. Ngayon, ano sabi ng Bible? For by grace are we saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. Maliwanag po yan. Regalo. Magdi-December na. Alam nyo ang ibig sabihin ng regalo? May bayad? Wala. Regalo eh. Ano gagawin sa regalo? Matatanggapin. Ganun lang po yung kasimple. Di po ba? Amen? Sabi niya, bakit ang daming maligtas? Eh, regalo eh. Mababalot ka pa ba ng regalo? Hindi na. Binalot na eh. Mamimili ka pa ba ng regalo? Hindi na. May namili na eh. Ang nakalagay na doon, na ano na, specifically, ang pangalan mo, Michael. Alin daw? Alin daw? Michael daw. Alin? Daw. Daw? Michael. Nag-aalilangan ka pa eh. Buti na lang si Michael din nag-aalilangan. Ano? Ako dito pala ito, aalilangan eh. Ano? Michael the Doubter. Alin daw? Oh? Okay? Walang aalilangan. Amen? Oh. Ano sabi ng Bible? Regalo! Ay, meron ka pa naman gagawin sa regalo? Meron ka pa naman bibilhin sa regalo? Wala! Regalo ay! Eh, bakit pastor o sa tinadalawa namin kailangan gumawa? Ayun na nga sinasabi ko sa iyo. Sinabi na nga ng Diyos na regalo. Eh, saan ka maniniwala? Sa Diyos? Sa Bible? O doon sa relihiyon? Eh, pastor, ang dami nila. Eh, sabi po ng Biblia, mas marami pupunta sa impyerno. Eh, pastor, maganda ng building nila. Ay, sabihin ko naman sa inyo, hindi naman pagandahan ng building eh. Hindi naman po mahalaga yung ganda ng building eh. Ang mahalaga po, si Kristo nasa puso
cathedral. Pwede. Pero hindi pa nga kanya eh. Nanghiram pa. Huwag kayong maakit sa magandang building. Maakit kayo sa tamang doktrina at pananampalataya. Pastor, ang dami nila. Pastor, ang daming politician sa kanila. Pastor, sikat sila. May mga sarili na sila mga stadium. Huwag kang maniwala doon at huwag kang maindig doon. Sa langit, ang pupuntahan mo, ginto ang kalsada. Meron ba sila noon? Wala. Bakit? Paintiran ko sila. Dito lang magandang building nila. Pero sabi ng Biblia, sa langit, hindi ko kayo kilala. Sabi ng Bible. Naintindihan niyo po? Gano'n sabi ng aking king, kahit sa lupa, kubo ang aking tahanan. John chapter 14. Tingnan niyo. John chapter 14. Very basic po ito. Dapat makunawaan. 14. Verse 1. Pagkanda kayo na pag-narig ko sa lupa, mawawala lang yan. Mapapasukin isang araw, may namasok daw. Bahay. Ito kayo ng gamit. Mabuti pa kayo walang gamit, walang nanakawin eh. Kanya? Hey, Iman? Baka maganda kayo ng paganda ng cellphone. Subukan ninyo. May bagong na-inventong cellphone ngayon na $50 million ang halaga. Ano yung bakit? Pag hilo mong gano'n, yung paligid, puro brilyante. Ewan ko naman kung makahilo ka ng gano'n. Pwede ko sa'yo, hilong-hilo ka, patay ka, pag hindi ka aabot ng 2 araw doon. Nakuha nyo? Ay yung atin. Maghihilo ka na. Yung iba nga sa inyo, hanggang 3210 pa rin. Oh, subukan mo 3210 mo na yan. Ilatlat mo yan, iwanan mo. Ibaba mo dyan sa lamesa. Kahit yung mga magnanakaw, sabihin siya, habulin kayo, itlap ko cellphone ninyo. Oh. Takot na takot kayo makalis ng bahay ninyo. Bakit? Ang dami niyong gamit eh. Kami, wala na nakawin eh. Oh. Bakit? Ano sabi ng Biblia? Let not your heart be troubled. You believe in God? Believe also in me. Kanino yung sinabi yan? Sa mga ligtas! Sa mga Kristiyano! Andiyan na po ba kayo? Tapos na po tayo. Ano sabi ng Bible? Verse 2. And my Father's house are many mansions. Oh, meron kayo niyan? Sa lupa? Wala. Amen. Meron kayo, hinuhulugan niyo pa ng 25 years. Patay na kayo, hindi pa na nababayaran. Meron yung ginawa sa atin ng gobyerno. Pinahirapan tayo, hindi panawagan yun eh. Pahirapan. 25 years, anong edad mo na? 40 plus 25, 65. Hindi mo na ma-enjoy eh. Kaya iba, kontento na lang nangungupakan eh. Bakit? Iiwanan lang din natin ngayon dito sa lupa eh. Iman! Sino ba sa inyo makakapagdala niyan? Hindi mo sinasabi mag-ibang bahay. Tingnan niyo po ba sa Iman? 25 years. Ang tihira. Ang tagal na. Kung may anak ka, hindi ka pa nabubuntis. Nagbayad ka. Abogado na yung anak mo. Hindi ka pa nakakabayad. Pero buhay ito. Pero sabi ng Bible, in my Father's house are many mansions. If it were not so, bakit si Jesus Christ ko'y nasa langit ngayon at iniwanan niya ang Holy Spirit dito sa lupa? Bakit? Sabi niya, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ang tunay nating lugar ay hindi rito. Mamamatay man tayo. Maniwala ka sa hindi. Mag-gym ka kay hindi. Uminom ka ng pampabata kay hindi. Uminom ka ng pampatagal ng buhay. Sabi ng iba, alam niyo po isang pampabata? Litson. Subukan niyo po kainin yung litson. Yung lalo na yung lagi yung maluto. Pampabata mo yan. Pampabatang mamatay. Yun pong mga longganisa, yung mga instant noodles, anti-cancer po yan. Antay-antay nila. Antay nila. May cancer kayo yan. Pero lahat tayo mamatay. Kumain ka ng gulay o hindi, mamamatay ka. Kumain ka ng karne, mamamatay ka. Hindi ka kumain, lalo kang mamamatay ng maaga. Oh, kumain ka, yung mataba, mamamatay ka. Yung payat,
Mamamatay ka. Mag-vitamins ka, patay din. Hindi ka mag-vitamins, patay din. Tama niyo? Kaya man, mamamatay talaga eh. Sabi ng Biblia, itinakda sa tao ang mamatay. May magandang bahay, patay. Walang magandang bahay, patay. Masarap ang pagkain, patay. Hindi masarap ang pagkain, medyo mahaba-haba buhay eh. Tingay sa probinsya, pagkapagkain natin itong kamuting kahoy, labong, road crops, kung ano mang makita ko sa gubat, pati daga, tinira, pati isawa, nilapa, pati unggoy, pinatay, buhay. Isa maganda pa nga sa probinsya eh. In-interview kagabi, bakit kayo mga boksingirong mga magaling sa hirap ay mas nagtatagumpay? Bakit? Ay pag pumunta ka naman sa gym 2 hours ka lang mag-exercise, samantala ito mga taga-probinsya, sige nga, magsasaing ka lang, pagod ka na muna bago magpagsaing. Bakit? Pupunta ka sa gubat, magtataga ka ng kahoy, papasalin mo yun, daladala mo yun. Pagdating sa bahay, tatagayin mo yun, papalakulin mo yun, ibabatas mo yun. Pagkatapos mo magbatas, ito na, maghugas ka na ng kanin. Kaldero ngayon, pagkahuling-huling. Gagatungan mo ngayon. Akala mo, ay dito sa Manila. Pagbalik mo, nakulong na. Yung hindi, kinakailangan mo na. Pag inatungan mo yun, may patay na nakahihit ka. Pawisan ka habang nagluluto. Tama na? Tama? Doon, may dress chicken. Talagang dress. Kukuha ka ng bunot. Lalagyan mo ng kawayan. Susundutin mo yung manok. Pagdaan ko yung sa bunot. Daan-daan yun sa batin. Pagdaan mo yan. Wala yun. Ang lagay mo doon? Pupugutan ng leg. Kukuha ka na naman ng mainit na tubig. Trabaho na naman yun. Ihip ka na naman. Lub-lub mo si manok. Pagkalaglag mo si manok, para ka ng kitchen. Bubunutan mo isa-isa yung mga kalagin mo. Kuha ka ngayon ng itak. Kakagayin mo ngayon. Hiwalay mo yung atay. Nagkaagawa ka mo sa balon-balunan yung lagay ng ipon. Bubuksan mo ngayon yan. Ihaw mo ngayon yan. At talagang matrabaho ka naman. Nag-i-exercise ka na dito. Pabili nga ng manok, magkano yan? 1 kilo. Pakitsak-tsak mo na. Pang ano mo? Pantinola. Pabili ako ng patatas, pabili ako ng papaya, yung balat na, kita nyo, lahat instant. Patay! Mas maaga tayo namatay dito kasi sa probinsya. Natinay niyo po ba? Kala niyo sarap ng buhay natin dito. Pero naniwala po kayo sa hindi. Yung mga taga-probinsya at mga taga-Manila, tingnan niyo, pare-para silang may sementeryo. Obserbahan niyo? Sa probinsya, may sementeryo. Sa Manila, may sementeryo. Bakit? Sapagkat ang kamatayan kahit saan meron. Ano ibig sabihin? Pero salamat po sa Diyos. Anumang oras ka mamatay, sa langit na pupunta. Anong bisa ng problema mo? Dapat sabihin mo sa problema mo, tanda mo, problema kapag namatay ako, matay ka rin. Sakit na yan, pag namatay ka, patay din yan. Yung cancer, hindi mo na may sasama sa langit yan eh. Ma! Wala nang bayan. Yung Bombay na yan, hindi ka na kaya kapuntan sa langit niya. Wala na. Salamat po, may langit, at salamat po, tama ang doktrina at tinuturo ng salita ng Diyos. Ipagbunyi po niyan, ipagpasalamat niyo yan. Basic to na pinag-aaral natin. Wala lahat, kahit tumulo ng lahat ang luha mo sa pagsisimba, kahit lahat na yata ng tuhod mo ay naubos na sa kaluluwa, I tell you, kapag hindi ka safe, walang kwenta yan. Kapag sabi ng Biblia, hahanin mo na makamtan ang buong kayaman sa sanlibutan na mapapahamak naman ang kaluluwa mo sa impyerno. Kahit pa yata parang si Pacquiao o parang si yung governor ng Ilocos na kung saan pupunta ng aeroplano, pupunta ka lang ng Manila, aeroplano, pupunta ka lang ng kabilang bayan, nakapulit proof na sasakyan. Kahit na lahat ng bodyguard mo nasa iyo, I tell you, pag sinabi ng Diyos, mamamatay ka, baliwala yung helicopter, baliwala yung bodyguard, at baliwala yung bullet proof na sasakyan. Dito ka rin. Amen? Wala talagang masabi nga ni David, ako'y
ang mga tubigan na yan, malapit po dyan, paborito ng mga kidlat at kulog eh. Naman niyo? Tinan niyo mo! Ay, Pastor, punta ako sa parang na kilala ko. Sabi niya, Pastor, sa takot ko, pumunta ako ng Baguio, doon malamig, doon masarap, mahahaba ang buhay ko, may hika ako. Aba, pumunta sa Baguio, nagkaroon naman ng landslide. Pumunta sa Tokyo, Japan! Sabi niya, dito, ang bahay, mayroong shock absorber. Ang ginawa naman po, nakati naman yung lupa, lubog ang bahay. Saan ka pupunta? Sige nga. Iman! Isang araw, sabi ko sa Guinness Book of Record, isang lalaki, tinamaan po ng kidlat 7 beses, mga kaibigan, hindi po namatay. Tinamaan sa ulo, kalbo, buhay. Tinamaan sa likod, sunog, buhay. Tinamaan sa paa, ubos ang daliri, buhay. Grabe buhay. Ito nga ano? Sa pusa. Okay? Tinamaan po ng huli sa pigit. Sunog ang pigit. Sabi ko ba parang inuunti-unti ah. Alam niyo po, isang araw, natagpuan sa kwarto, patay. Abasahin niyo sa Guinness Book of Record, ano ang kinamatay? Namatay. Ano yung bakit? Kasama ng loob, namatay, nabasted. Patay. Hindi ka nga namatay sa motor, namatay sa heart attack. Patay din. Naman niyo? Diba? Sabi niya, ayoko na kumain ng baboy sapagkat dyan nakaka-high blood, purong gulay. Oh, nagkasakit naman, nalito ko sa bituka. Wala kayong sa tangin ko kayo ngayong umaga, bago po magbukas. Sino sa inyo dito wala sakit? Lahat meron. Amen. Are you with me? Lahat meron. Ibig sabihin, lahat tayo mamamatay. Pero ano po yung pagpunin ninyo? Are you with me? Nakikinig po ba kayo? Anumang oras dumating ang kamatayan, meron kayong buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Pasalamat kayo sa tamang doktrina. Pasalamat kayo, hindi man ganito kaganda ang building, napakaganda ng doktrina. Right. Mag-invest kayo. Sapagkat baliwala ang inyong pananampalataya kung wala rin namang silbi ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Kaya nais ko challenge kayo ngayong umaga. Huwag kayong mag-alalang mag-invest kung natagpuan nyo na po yung katotohanan. Huwag kayong mag-alalangan na gawin yung kalooban ng Panginoon kung nalaman ninyo. Nasabi ng Biblia, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kapatid, kaibigan, sabi ng Bible, huwag magalumihanan ng iyong puso. Magsampalataya kay sa akin, sabi ng Bible, sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. And I close, sabi ng Bible, sa lupang ito, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo makakaranas nung, pero salamat po, ito'y lagusan lamang papunta sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoon sa Kristo. Ang challenge kayong umaga, ano pa ba naman gagawin niyo sa buhay ninyo? Ano pa ba naman klaseng pagpapasalamat ang gagawin ninyo? Konting problema lang, kala niyo, pinakpan na kayo ng buong mundo. Kaya po yan. Kung yung kaligtasan nga at langit ay pinangako, ay binigay sila ng Panginoon, yung kaya namang problema mo lang na hindi kaya niya. Nakinig po kayo? Yung mga po mga nasa ilalim ng sasakyan, nasa ilalim ng mga tulay, nabubuhay, kayo pa. Alam niyo, minsan ang problema ninyo mga kapatid, nagiging mabuhay tayo na parang inggit at maraya. Marangya. Eh bakit pa yung mga doon sa ilalim ng mga ano? Nakita ko, nakabisita po ako doon sa ilalim ng tulay. Nakapasok na po ba kayo dyan? Pag dumadaan po yung mga truck, ganun din sila. Sabi niya, sabi ko, hindi pa kayo nahihirapang matulog dito. Pastor, yun nga ang pagpatulog namin. Pag walang naduyang ganun, Pastor, parang hindi kami nakakatulog. Para palang anak, di ba yung anak niya pag nasali sa duyan? Di ba? Pag sinali niyo sa duyan, hindi na makatulog pag walang duyan. Ganun din. Sanayan lang. Sanayan po din. Kapag galuto, ito ang anak. Magluluto ng 1 kilo. Yung sardinas po isa. Nilulog sa napakalamang tubig. Sabi ko sa inyo, sisisid ka bago mo masisid yung isda na sardinas.
Nilukan po ng hiningi sa kapitbahay na kangkong, talbos ng kamuti, o kaya ay dahon ng sili, o kaya dahon ng kung ano, dahon ng mailagay, dahon ng gabi. Sisit na, higop pa, nabubuhay. Kayo pa kaya naman. Minsan tayo lang, parang ayaw ko na may kapuwal ng walang cellphone. Eh yung ibang kahit cellphone wala eh. Hindi nyo lang po napapasalamatan ang meron kayo. Diba? Tingnan nyo na, marami kayong pwedeng ipagpasalamat. Natatanda ko po, nanood ako ng isang araw ng palabas. Imagine nyo, umaawit, may pag-asa pa. Napanood nyo yun? Ha? Kasi yung tayo, umaawit, nasa stroller, 16 years old, ang pagkalit-liit, lumpo-lumpo, may microphone dito, umaawit, nakahigang ganun, may pag-asa pa. Tululuha ako, umiiyak kami mag-asawa. Umaawit yung bata, kalbo, may kanser, tinaningan na ng buhay. Umaawit sila. Tapos kayo, buong buhay ninyo. Hindi kayo magpasalamat sa Panginoon. Marami po kayo pwede magpasalamat ngayon kaysa sa reklamo. Iman, walang taning ang buhay ninyo. Nakakalakad kayo. Yung iba kumakain, gusto makakain, hindi makakain. Mantalang kayo kahit ano, ang appetite ninyo, kahit anong ulam, pwede. Marami po kayong pwedeng ipagpasalamat kasi sa reklamo. Tayo po lahat ito ngayon. At tayo po salamat sa Panginoon. Maraming Diyos, ngayon po umaga. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo sa